Ayan, no? So dito tayo ngayon sa Governor's Drive ng 13. Ayan yung PhilHealth Office. Ayan, no? Ito, sarap natin ipapunta ng Naik. Diyan sa kaliwa. Ayan, may tulay. Makikita natin yung tulay na yan. Ayan, ay may ilog sa baba na magandang paliguan. So sobrang tagal na ng paliguan na yan. Noon pa, nakaligo na rin ako isang beses dyan. I think 2007, 2006, ganyan. Sobrang tagal na. So hindi na natin napuntahan to, matagal na. So ayan, Governor's Drive. Try natin babain, silipin natin kung ano nga ba yung itsura ng paliguan dyan sa baba ngayon. Dahil sobrang tagal na hindi tayo nakaligo. Hindi na tayo nakapunta dyan. Ang laki na ng pinagbago. Dati maliit lang yung kalsada dito. Itong kalsada na to dati 2 lanes lang. Ngayon yan na ba yan, 6 lanes na ngayon dito. Ayan, sobrang laki na ng pinagbago. So ayan, tara, baba tayo. 20 pesos ang entrance fee, 20 pesos ang parking fee dito sa may gilid. Ayan, no. Mahirap nga lang dito pag 4 wheels. Motor, tricycle, madali lang. Pag sedan, siguro medyo tricky, no, kasi mataas tong gutter. Ayan, no. Tara, baba tayo. Dito tayo nagbayad ng entrance sa may tindahan dito sa gilid. Ayan, kubo. Tapos dito tulay. Tayo bababa sa may hagdan. Uy, may bayad dito kasi may mga sinampay. Yun, ang taas pala nitong tulay na to. Ayun, ito yung ilalim ng tulay. Tapos dyan 20 pesos lang daw yung entrance fee dito. Ayan, pababa, medyo matarik pero maiksi lang to. Ayan, first time na nating makabalik ulit dito. So, hindi ko na maalala kung ano itsura doon dati nang pumunta ako dito. Marami rin cottage dyan sa baba. Ayan, tsaka malilim kasi puno ng mga punong kahoy. Ayan, sayang wala tayong panligo ngayon, hindi tayo makaligo. Pero ito, papakita ko lang sa inyo. Pagkat summer ngayon, maraming naghahanap ng maliguan, no? Dito napakagandang paliguan, napakalinis ng ilog dito. Tagal na to, 2006 or 2007 ba ako naligo dito. Sobrang tagal na. So ganun pa rin yung tubig, malinaw pa rin. Ayan, no? So medyo challenging na yung paakyat dito. Hindi naman ganun katarik, hagdan. Tsaka maiksi lang to, maiksi lang yung akyatin. Yan, dito yata tayo magbabayad ng entrance fee kay kuya. Ayan, nagbabantay. Silipin natin. Kaya sa inyo pa magbabayad entrance fee? Sa inyo magbabayad? Entrance? Entrance sa inyo po? Magkano? 20 lang entrance. Ito po, 20 pesos entrance. Hindi naman ako maliligo. Iikot lang ako dito sa baba. Ayan. Magkano po mga cottage, kuya? 350 yung mga ganyan umbrella. Umbrella 350. Ito 550. Yung may mga bubong na yero, yan. May mga upuan. Pagka yung cottage na ganon, umbrella is 350. 350, 550 naman tong malaki. Ayun, oh. So tingnan nyo naman yung water quality dito, ang ganda. Tapos may mga salbibida. So ayan, bye-bye natin itong lakarin natin na doon. Wala doon sa pinakataas. Salamat po. So ayan, ito yung itsura dito sa baba ng tulay. Ayan, no? So itong ganito daw, mga ganitong klaseng cottage, ayan, 550. Mga umbrella na ganon, 350. Yung sa tapat ganon din, 550 din yung mga ganong cottage. Sa tapat ang dami, may mga tindahan din pala dito. May nag-ice cream pa, mga naliligo. Ito para sa bata, masal bibida. Malalim pala tubig, oh. Ayan. Tapos sa kabila, ayun, may mga cottage, marami pa mga umbrella cottage doon. Sa pagka Sabado Linggo, napupuno daw tong area na to. Kaya pag pumunta kayo dito, agahan nyo pag Sabado Linggo. Pero kung gusto nyo maluwag, ganitong araw, maluwag yung tawag dito, weekdays,
Boss. Ayan. Malalim din pala ang tubig. Ayan. Anong kinukuha ni kuya? Pako. Ayan, oh. Dito malalim dito. Sa part na to. Marami naligo itong mga bata, oh. Ano po yan? Pako. Saan nakuha? Sa taas? Sarap yan, gataan, no? Shoutout sa inyo. Ayan, kay Bossing, daming pako, oh. Sarap yan, gataan. Ah? Oh, sarap yan. Oh, ayan, shoutout sa inyo. Shoutout kay mama na nagpaalam. Hindi ka nagpaalam. Lagot ka, makikita sa video, lagot ka, nandiyan ka. Sino kasama nyo? Kayo lang? Opo, ayun o. Shoutout sa Ah, sila, yun. Lamisa. Oo. Ayan, so napakaganda pala nitong ano. Shoutout sa Ayan lang yung tulay. Yung tulay ng Governor's Drive, papuntang 13 yan. Ito na mabalik na ang Dasmariñas, Cavite. Shoutout kay Ate Tessa Tribeles. Barangay Hugo Perez, no? Bulunan River. Kaya rin mo ng tulay, napakaganda dito, ayan, no? Napakadaming cottages na nakalagay dyan sa gilid, pati dito. Ayan. Kayo ang bantay dito. Ayan, shoutout kay Bossing. Ayan, sila yung ano dito na mamahala dito sa paliguan dito sa Namamahala ng ilog. Ayan, shoutout kila Bossing. Ano pangalan, Bossing? Mio po, Mio. Mio. Ayan, si Bossing Mio. Woo! Ayan. Pabalik na tayo dun sa kalsada. Kung saan nandun yung motor natin nakaparada, no? So, maganda pa rin dito pala paliguan sa may ano, no? 13. Tapat lang ng PhilHealth. O kung naghahanap kayo ng ilog na maliliguan ngayong tag-init, so sok na sok to. Budget meal lang. Ayan, no? So dito tayo ngayon sa 13 Martires. So ayan yung sa harap natin, yung intersection na yan. Pag dumiretso kayo dito sa may gawing kaliwa, dire-diretso, papunta yan ng Indang. Gusto yan ng Indang, Cavite. Pero bukod pa dyan sa kalsada na yan, meron pa isang ginagawang bypass road dito sa 13 Martires na papunta naman ng Indang. Yun ang ating i-update ngayon dahil pinuntahan ko yan nung taong 2022 nung naghanap kami ng ilog na maliliguan dyan, no? Sa may Barangay Kabuko dito sa may 13 Martires. Nakita ko yan, bagamat hindi tayo nag-content nung time na yon. Nakita ko yan, ginagawa pa lang yung poste, yung mataas na poste na yon. Yun yung magiging bypass road mula Naik Cavite, 13 Martires papuntang Indang, Cavite. So sisilipin natin yan ngayon. Ayan, so dito tayo sa may Barangay Kabuko. Ito yung ginagawang kalsada, bagong ginagawang kalsada. Papunta naman ito ng Indang. Malubak. Ayan, so sa entrance ay napakaliit lang nung entrance nito kasi hindi pa nagagawa yung entrance. Pero dito sa unahan na, bandang gitna, ayan, napakalawak. 4 lanes na butong kalsada dito. Tapos may ginagawang tulay dyan sa unahan. Hindi pa nga alam tapos yung tulay na ginagawa dyan. Ayan, ito ay Barangay Kabuko. Ayan, tapos may subdivision dyan, no? Sa left side. Dami kambing. Ano ba ito dito? May bus na nakaparada dun, no? Lalaki ng kambing, tataba, oh. Dami kambing, ginawa ng bahay ng kambing yung ano, kubo. Ayan, ito subdivision sa kaliwa. Rayo Verde subdivision. Rayo Verde, no? Rayo Verde. Ayan, mahaba na to. Nandyan. Yung may ginagawang tulay sa baba, hindi natin mapasok yun, no? Sa baba kasi nga madulas ang daan dun. Sobrang dulas ng kalsada dun kasi rough road pa yung ano. At saka yung baba-abaan kasi yun ay temporary road kasi tulay mismo yung tatawiran papunta dun sa paliban dun sa ano Indang, no? Isang mataas na tulay, isang matayog na tulay. So ito yung Barangay Kabuko dito sa ano, no? 13 pala to, 13, no? Ito yung magiging 13 to Indang bypass road, no? Na bagong ginagawa. Ayan, no, 4 lanes hanggang dito, hanggang doon dito sa may ginagawang tulay, 4 lanes. Ang sabi, yung part ng Indang ay ngayong 2025
of May, no, May na ngayon, ay matatapos na daw yung 2 lanes noon. Kaya lang hindi pa rin siya madaanan pakalusot dito or mula dito papuntang Indang kasi nga yung tulay ay hindi pa tapos. Ayan, no? Ayan na yung ginagawang tulay dyan. Ayan, no? Tanaw na natin yung kalsada sa kabila. Ayan, may gadya dito, bawal na tayong pumasok doon sa looban. Ayan yung tulay na ginagawa dyan. Ayan, no? Ang lawak ng ginagawang ano. Ayan yung tulay, nakikita natin. So lang tayo sa harapan ng ano. Ayan, no? Napakataas po ng tulay na yan. Sobrang taas. Ayan, oh. Yung magiging bagong alternative route, no, from 13 or from Naik going to Indang, mas malapit-lapit dito. Meron din namang daan. Ang lulusutan kasi ng kalsada na to ay yung daan simula sa Naik papuntang Indang. Malaking ano ito, malaking advantage sa mga may-ari ng mga lupain dito sa parte ng kabundukan nito ng ano, 13 at Indang. Sa kalagitnaan ng kabundukan dadaan nito eh. So maaaring makapagbukas ito ng mga bagong oportunidad para dyan sa mga landowners, no, mga residente dyan sa ano din part na yan.